It is confirmed, ma'am, anang lalaking detective na inupahan ni Isabela sabay patong ng brown envelope sa mesa. Nariyan po ang lahat ng investigasyong ginawa ng mga tauhan ko. Nagalak si Isabela sa narinig. Hindi niya pinatagal ang pagbubukas ng brown envelope. Lalo siyang natuwa sa nakita. Mga litrato yun ni Trisha at ng lalaking hinihinala niyang may pananagutan sa ipinagbubuntis nito. May kasama pa yung mga medical certificate kung saan unang nagpa-check up si Trisha na may kinalaman sa pagbubuntis nito. Nagsalubong ang kanyang kilay. Kasapakat pala ni Trisha si Dr. Fuentes, malapit na doktor ng kanilang pamilya. Impatient sa matutuklasan, binasa niya sa harap ng detective ang medical certificate. Napatango-tango siya. Tila nabunutan siya ng tinig. Nakaramdam ng saya para kay Bernard. Malinaw sa isinad na medical certificate na buntis na si Trisha bago pa man dumating si Bernard sa buhay ng babae. Saka pa lamang siya nagangat ng mukha nang mabasa niya ang papel na nagbigay sa kanya ng sagot. Job well done, Detective Benitez. Masayang pahayag niya. Inabot niya rito ang puting sobre na naglalaman ng karampatang bayad sa ginawa nitong investigasyon. Matapos makipagkamay rito ay nilisan niya ang restaurant. Natipanan nila. Walang inaksiyang oras si Isabela. Pagsakay niya sa dalang kotse, agad niya yung pinaandar. Sorry girl, you lost your finesse. I'm coming. Sigaw ni Trisha sa sino mang taong walang tigil sa pagbasar sa labas ng pintuan ng kanyang condominium. Naantala siya sa paglabas ng kwarto. Inayos muna niya ang sarili. Maaaring si Bernard ang kanyang panauhin. May sayang dumapo sa kanyang dibdib. A victorious smile appeared on her lips. I told you, Tricia. Siyang susuko sa iyo. Tagumpay na saan niya sa sarili. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata. Upang mamula. Hindi pa nakontento, tuniyang niyang banyo at winisika ng mga mata ng tubig. Nang tumingin siya sa salamin, may ngiting sumilay sa kanyang mga labi. Aakalain niyang nanggaling sa walang tigil na pag-iyak. Napakatalino mo talaga, Trisha. Aakalain niyang dinamdam mo ang nangyari sa inyong dalawa. Saka pa lamang siya lumabas ng kwarto at binuksan ang main door. Pagkagulat ang pumadha sa kanyang mukha nang tumambad sa kanyang paningin ang di inaasahang bisita. Isabela, gulat na wika niya sa eleganteng kapatid ni Bernard. Saglit itong napatda ng mapagmasdan siya, ngunit agad ding inangat ang isang kilay. Tila sinasadyang ipakita sa kanya na hindi ito nabahala sa nakikitang pamumula ng kanyang mga mata. Tuloy-tuloy itong pumasok sa lab ng unit niya. Lihim siyang nagngingit-ngit. Still she managed na i-compose ang sarili. Kailangang makuha niya ang simpatya nito. Sigurado siyang nakaabot na rito ang lahat ng nangyari sa kanilang dalawa ni Bernard. Marahan ang hakbang na lumapit siya rito. Ba't ka napadalaw? Oh, I shouldn't ask that. Kunway pinalungkot niya ang expression. Narito ka upang laitin ang pagkatao ko. Narito ka upang sumbatan ako. Enough of your famous acting, Trisha. Sikmat nito. Lihim na nagsintar ang kanyang dibdib. Tila walang kwenta sa mataray na kapatid ni Bernard ang kanyang drama. She must expect it. Kilala ito sa social circle bilang high and mighty Isabela Mondragon. Anong acting? Hindi kita maintindihan. Mahinahon pa rin ang wika niya. Why don't you find out for yourself? Ipakita mo sa akin ang totoong Trisha Salvador. Hamon ito. Please Isabela, hindi ako naghahanap ng away. Kung pinagkakaganyan mo yung panlulokong ginawa ko sa kapatid mo, God knows na labis kayong pinagsisisihan. Muli pinagtaasan siya ng kilay ni Isabela. Konti na lang natitirang pagtitimpi sa kanyang dibdib. Gusto na niya itong tarayan. Suminghot siya. Sinadya niyang iparinig ang kanyang paghikip. I love Bernard. Natukso lang akong pumatol sa ibang lalaki dahil hindi niya pinahahalagahan ang damdamin ko. Naging napakalamig ng pakikitungo niya sa akin. Babae lang ako na naghahanap ng importansya. And eventually became reason kaya't nakalimot ako. Believe me, Isabela. Inismeran lamang siya ni Isabela na isinulak ng kanyang dugo. I cannot afford to lose him. Patuloy na drama niya, kaya't nagawa ko siyang ibakla. Kaya't natinakot ko siyang ipalalaglag ang anak namin. But in my heart, hindi ko magagawa ang krimen na yun. I have fear in God. I pity you, Trisha. Maanghang na true ni Isabela. Hindi mo ako makukuha sa iyong mga drama. Bistado na kita. Inihagis sa kanyang palad ng isang brown envelope. Nagugulong mo yung pinulot niya iyon. Kaya na lamang ang kanyang pagkatigalgal lang makita ang laman niyon. Sa huli parang tinambol ang kanyang dibdib sa labis na kaba nang makita. Now tell me, ano ang kahulugan ng mga ebidensyang yan? May pagkakailangan pa ba sa akin ang lahat? Maaaring napaniwala mo ang kapatid ko, but not me. Sikmat nito. Sinibat niya ito ng masamang tingin. Nanguuyam ng ngiti ang ignante nito sa kanya. You cannot bluff me with this, singhal niya. Subalit batid niya sa sariling matibay ang mga ebidensyang nakalap ni Isabela. She was secretly frightened. Leave my brother alone. Kung ayaw mong malaman ng publiko
ang panlulokong ginawa mo sa kapatid ko. Napatda siya, hindi na siya nakapagsalita sapagkat agad siyang tinalikuran ni Isabela palabas ng unit niya. Karma, may ituturing ni Bern na yun ang nangyari sa kanya. Naging mapaglaro siya sa mga babae at ngayon kailangan niya yung pagbayaran. He will wait for just 1 week at papatawanan siya ng kanyang parusa. That was what he felt, a retribution for being a lady killer. Ikakasal na siya sa babaeng ni Minse hindi sumaging magiging bahagi ng kinabukasan niya. Nang mahuli niya si actress si Trisha na may katalik na ibang lalaki, pinili niyang manahimik. Ngunit dahil sa galit, inilabas niya ang sama ng loob kay Isabela. Ayaw niyang palakihin ang isyu kaya't hindi na niya pinalam sa ibang miyembro ng pamilya. He'll sacrifice his life. Hindi niya alam kung ano ang magiging buhay niya sa hinaharap, but he will gamble. He will give Trisha another chance. After all, siyang may kasalanan kung bakit pumatol ito sa ibang lalaki. Isa pa walang bukas na naghihintay sa kanya. Pumait ang anyo niya. Gusto niyang magalit sa babaeng nagpumilit sa kanya na pakasalan si Trisha. But the more he thought of her, his love for her tough his anger. Wala siyang magawa kundi ang lunurin ng sarili sa alak. Hindi naman siya pinaghihinalaan ng pamilya na may dinadala siyang problema sapagkat hindi siyang ma-absent sa trabaho. Pansamantalay doon siya nananatili sa bahay ni Carlo at Isabela. If his home, delikado ang iniingatan niyang sikreto sa kanyang mama. Magaling itong bumasa ng damdamin. Ayaw niyang makasimpatya ito sa kanya. Tama nang minsang naging tagapagtakip niya ito sa mga babaeng pinaasa niya. Wala nang dahilan upang matuloy mong lunurin ang sarili mo sa alak. Napalingon siya kay Isabela. Naging palaisipan sa kanya ang tinura nito. Hindi ka na niya guguluhin pa. Wika nito. Umupo ito sa stall na paharap din sa minibar. Oh, sino pa? The crazy girl who blackmailed you. Aniya sabay abot sa kanya ng brown envelope. What's this? Naguguluhang tanong niya. An evidence that will set you free. Bagay na makapagpapabalik ng kasiyahan mo. Ang makahulugan nitong mga salita ay nagpagulo sa kanya. Bago siya pairita, agad niyang binuksan ng brown envelope. Unang tumambad sa kanya mga litrato si Trisha kasama ang hayop na lalaki. Tumatahip ang dibdib niya na kinuha pa ang ibang mga papel sa loob ng envelope. Parang wala sa kanyang tabi si Isabel na ilang minuto na niyang sinaliksik at binasa. I'm not the father, nababaghang bulalas niya. Yes, my brother. How stupid you are upang hindi magpakandak ng investigasyon laban sa malditang babaeng iyon. Sa halip na mairita, bigla na lamang siyang napahalakhak. Sa gulat pa ng kanyang kapatid, bigla na lamang siyang nagtatalon sa tuwa. Yeah, I was the most stupid creature on earth na makinig sa kanyang mga kasinungalingan. Pag-amin niya, by the way, why did you do it? Simply you are my brother. Hindi ko matagalan na nakikita kang paghihirap mo. Napayakap siya sa kapatid. You are such a good sister to me. I owe you a lot. Sinsirong sabi niya. Natawa na lamang si Isabela. Hindi bagay sa iyong magdrama. Makakabahid ka ng utang na loob sa akin if you will go back to San Ildefonso. Muli mong dalhin si Amanda sa pamilya natin. Nasiyahan siya sa narinig. Talagang iyon ang pumasok sa kanyang isip nang malaman niyang hindi siya ang ama nang ipinagbuwantis ni Trisha. Ngunit bigla ring nanalakay ang selo sa kanyang dibdib. But your husband, it seemed that he's having an affair with Amanda. Bernard, nagsalubong ang mga kilay ni Isabela. Magkaibigan lamang sila. Totoong umibig siya sa asawa ko, ngunit nakalipas na yun. Kung palagi mong iisipin ang negatibong bagay na yun, ako mismo ang tututol sa iyo na balikan mo si Amanda. Pinagbibintangan mo ang asawa ko. I trust Carlo. Mahal niya ako at sana'y ganun ka rin kay Amanda. Napahiya siya. I'm sorry, maybe nagiging paranoid na nga ako. You're really insane. I'm insane kapag si Amanda ang involved. I hope you understand me. Dahil ngayon lang ako nagkaganito sa isang babae. Ginagap nito ang kanyang kamay. I understand you. O sige, aalis na ako. Wait, pigil nito. Fix yourself first. Mahiya ka namang magpakita kay Amanda sa ganyang itsura. Natalawa na lamang siya. Ang haggard look niya ang tinutukoy nito. Tinutubuan na rin siya ng stable sa mukha. Tama ang kapatid niya. He must be fresh bago magpakita kay Amanda.